Yan mga kabagis, welcome back to my channel. Naglilinis tayo ngayon at may mga pag-uusapan tayong mga importanteng topic ngayong umaga. But before that, yan, talo yung ating manok. Talo si Pacquiao. Mayroon lang akong konting doon, comment, kasi si Pacquiao kasi may napatunayan na siya. At kahit talo siya, hindi magbabago yung tingin ng mga tao at respeto ng mga tao sa kanya, no? Pero sana hanggang doon na lang sa boxing, wag na lang mga ambisyon sa posisyon ng presidente. Pero anyway, may kanya-kanya tayong dyan. Kanya-kanya tayong comment and opinion, no? May iba gusto, may iba hindi. Pero para sa akin, ipaubaya na lang ni Pacquiao sa mga may alam, may mas nakakaalam, no? Okay na yung kanyang mga parangal at pagbigay ng parangal at pangalan sa Pilipinas sa sa boxing. Yan. So anyway, this morning mga kabagis, ang pag-uusapan natin ay ang ating mga katanong, basic sa mga katanungan natin, no, mga kabagis, na ang ano ba talaga ang tawag nito, pagbigay ng purga sa baboy. So paano ba talaga yan i-execute at ibigay sa mga alaga natin? So sinasabi ko na yung pagpurga sa atin, or normally sa ginagawa ko sa mga alaga o kahit noon pa man, yan, every palit ng feeds. When I say every palit ng feeds mga kabagis, diba yung feeds may starter, grower, finisher, ganyan, may pre-starter, ganyan. So every time pagpalit mo ng mga stages sa feeds mo, make sure na mapurga mo sila. And sa pagpurga, ang pinaka magandang suggestion ko dyan is hindi na i-inject, yun na yung mga powderized na mga purga para hindi masyadong magkaano yung ating mga baboy, mas stress, no? Yung mga powderized na purga yung gamit natin mga kabagis. Pwede yan latigo, mayroon ding pampurga na ivermectin. Then so once napapurga natin sila, ang suggestion naman, ito suggestion lang naman to, but para sa akin, nasubukan ko na rin, nagpurga ako, at then kinabukasan, pinaliguan ko, hindi naman namatay yung mga baboy ko. Pero yung mga suggestion nila, yung mga expert, is sabi, kung magpurga daw tayo, let's wait until 2 days, no, before natin sila basain or paliguan. Yun yung kanilang explanation. At mayroon daw yung mga reaction, mga aywan ko anong mga dyan, basta yung sabi nila, reaction sa katawan ng baboy, at ayaw naman daw natin na magkasakit sila dahil doon. So para sa akin, mas maganda pa rin na i-follow na lang natin yun mga kabagis sa pagpurga. Now, ang pagpurga natin ay yun nga, optional. Pwede sa powderized, pwede din sa injectable. However, ang vitamins ko po is hindi monthly. So, dahil nga hindi ganun kaano yung vitamins ng baboy, ang vitamins ako, 15 days, mga kabagis, 15 days before ko, 15 days mula nung nabili ko yung mga biik. So doon ako magpurga.
Yun yung first kong purga kasi yung mga biik naman na purga naman yan ng mga may-ari. I mean na vitamins naman yan ng may-ari. So first kong vitamins nila is yung ano mga kabagis, yung pagka after 15 days sabay ng purga din. Sabay ko na. Then next ko na vitamins dyan, ito yun, injectable to na mga vitamins yung pinag-uusapan natin dito mga kabagis ha. So yung injectable ko naman na vitamins na next doon after ng 15 days is pagka 2 months na nila exactly. Yun yung pangalawa at huling vitamins na natin sa kanila yon. Yun. So doon nagtatapos yung vitamins ko sa pwede din ano yan. Yung ibig kong sabihin na pangalawang vitamins nila at panghuli is yung injectable na yon. However, nagba-vitamins pa rin ako once a week na powderize yung Vitamin Pro, inahalo ko lang sa tubig nila. So yun yung ginagawa ko mga kabagis. Marami pa rin yung mga sugat gawa ng kagat ng ano yan, bangaw, hindi yan sa langaw o sa lamok, sa bangaw yan mga kabagis. Yan, papakainin ko muna. Mga kabagis, balik tayo no. Pinakain ko na sila. Actually, sinubukan kong pakainin tong mga baboy ko ng wheat feeding for 2 days now. Pero napansin nyo, binalik ko na naman sa dry feeding kasi ang problema sa wheat feeding sa kanila kabagis, hindi nila maubos talaga yung pagkain nila in one setting. Yung bang ang daming matira, and ang ending kasi kapag wet yung pakain mo, mga ilang oras lang iba na yung dating sa feeds doon, parang hindi na maganda or may amoy na ba yan kasi hindi na nila ubusin eh. So sayang. So i-ano mo na naman yun, iwalisin mo na naman, tapos banlasan mo kasi hindi na nila ubusin at hindi na nila kainin yung mga natira. So yun yung ano mga kabagis, observation ko, and actually dismayado ako kasi mas maganda talaga yung wheat feeding kahit pa paano kung ang yung bang ang resulta, I mean yung bang reaction ng mga baboy mo once bigyan mo ng wheat feeding is, ang question kasi is kung ubusin nila agad. Pero kung hindi, sayang yan, sayang yung feeds mo, tapos hindi ganun kaganda yung ano sa baboy kasi nga hindi nila maubos. So instead na mabusog sila ng tama sa ano mo sukat, hindi na lang mabusog kasi nga hindi maganda or hindi nila gusto yung ganun na setup na wet feeding. So ngayon, ang masasabi ko dyan is i-observe nyo talaga kung saan sila hiyang, saan sila gusto mga kabagis. Kahit sabihin pa naman kahit sino na mas maganda ang wet feeding, eh kung ang baboy naman natin is iba yung kanilang take doon, iba yung reaction nila. So tayo yung mag-finalize at mag-decision kung i-wet feeding natin or i-dry na lang. So balik tayo doon sa topic natin kanina mga kabagis no, na napag-usapan natin nga yung vitamins natin at pagpurga. Maganda ang ating kadalasang resulta sa mga baboy natin kung tayo ay nag-vitamins regularly, yung monthly basis na pag-vitamins talagaan. To tell you honestly, maganda ang kinahinatnan kasi nga mas ano yung mga baboy, mas maiksi, maliksi sila, hindi maiksi, maliksi, maganang kumain. Yun. Kaso sa dry feeding lang sila magana. So yun nga, yun yung napakagandang resulta sa pupurga natin regularly. And then sa mga nagtatanong nga dyan kung pwede bang paliguan natin, mas maganda kinabukasan na or 2 days mo na paliguan. But kung kailangan talagang paliguan kasi nga maliit lang yung space mo sa kulungan at madumi na sila, kumbaga hinihigaan na nila yung mga dumi nila, doon na rin sila parang ginagawang swimming pool.
yung dumi, yun, option natin yun, napaliguan natin sila kinabukasan. Ako naman, based sa mga observation ko or sa mga na-experience ko, kinabukasan ko na talaga normally mapaligo at wala namang nangyari. Okay naman yung resulta. Pang ilang batch na to. Alright. So yun mga kabagis, no? Dami pa rin kagat, oh. Pero yung mga kagat na yan mga kabagis, mawawala din yan. Kumakain na naman sila. So update natin ngayon, ang mauubos nila is 2 sacks, 2 sako yung maubos nila in 1 week. Ganun kalakas kumain itong mga baboy na to. Pero sa dry lang, sa dry feeding lang sila, mas magana. Okay, so sa ngayon hindi ko masabi mga kabagis, no, na itong batch na to is maganda ang kalalabasan o resulta nito once mabenta na natin itong mga baboy. But I'm hoping and praying na soon pag mabenta na ito, maganda yung resulta. Kasi sa mga previous kong alaga noon is hindi ganito. Kung nalakihan na kayo dito mga kabagis, yung mga previous kong alaga, hindi ko lang na-vlog kasi hindi ko lang nabigyan ng update every day or weekly update sa kanila kung ano nakalaki. Mas maganda yun, mas mabilis yun. Baka siguro sa ano yun, sa lahi talaga yung, natimingan natin yung gulang, yung talagang 45 days before winalay yung mga biik. Kasi magmamatter din yan kabagis. I-observe ninyo kapag magbili kayo ng biik. Tapos yung batch na yun is 30 days or 35 days lang, winalay na. Tapos yung another batch is nawalay ng 45 exactly or 40 days. Iba ang performance nun, iba ang resulta nun mga kabagis. Kung isabay ninyong alagaan tapos sabay nyo ring ibenta, mas maganda yung mas matagal na nagdede before winalay. Yun yung observation ko rin. Kasi ito, parang winalay ito mga exactly 40 days yata. Exactly 40 days yata ito nawalay. Depende yan kasi sa klase ng mga baboy na nakuha natin. Kagaya niyan, yan. Mas ano siya, malaki, mataas yung katawan. Mahaba yung katawan, tapos malaki at malakas yan kumain kabagis. Yung iba naman to, hindi ganun ka. Basta, sana maganda ang resulta nito sa lahat once maano natin, ma-dispose na natin to. Alright, so thank you so much mga kabagis for watching.